Francis M., karibal nga ba o kaibigan ni Andrew E.? Pinag-aagawan nga ba nila ang trono sa pagiging King of Philippine Rap? Dati nga bang sidekick ni Francis M. si Andrew E.? Part 2. Mas magandang panoorin muna ang Part 1 bago panoorin ang Part 2 upang mas maintindihang mabuti ang kwento ng makulay na buhay ni Andrew E. Sa isang interview, tinanong si Andrew E. kung ano ang kanyang pinaka-memorable na album. Sinagot ni Andrew E. na lahat naman memorable, ngunit ang kanyang kauna-unahang album ay ginawa niya nang siya ay nagtatago sa mga pulis. Nang siya ay mapagbintangan ng hit and run noong 1990. Dahil walang pangbayad ay nagtago siya sa safe house ng isa sa mga tita niya. Nasa 4th floor ang safe house na ito katabi ng tangke ng tubig at para hindi madamay ang nag-aalaga o tumutulong sa kanya ay inilulusot lamang ang kanyang pagkain sa ilalim ng pinto. Aniya, para siyang isang aso noong panahon na yun. Nasa ilalim inululusot ang pagkain. 10 araw na nagtago si Andrew. At sa 10 araw na iyon ay isinulat niya ang kanyang RAP album o Rhyme plus Andrew equals Party na nilalaman ang Humanap Ka ng Pangit. Nailabas lamang niya ang kanyang album matapos maplantsa ang kinasangkutang gulsot. Ayon sa article ng ABS-CBN News noong Marso 2009, sa kanilang interview kay Andrew E. habang nasa lamay ni Francis M., sinabi nitong magkaibigan na sila ni Francis M. mula pa noong 1986. Panahong pareho pa lang silang nakikipag-compete sa breakdancing sa Glorieta. Ipinagmamalaki niya ding sinabi na dati siyang naging production assistant ni Francis M. Sinabi pa niyang, namulat po ako sa unang ipinakita niya sa akin ang mundo ng showbiz. Kaya hindi lamang marami kung hindi malaki, kundi napakalaking utang na loob po sa isang Francis Magalona ng inyong lingkod, Andrew E. Sa unang interview naman kay Andrew E. matapos siyang madiskubre at simulang makilala sa Pilipinas, tinanong ng interviewer, "There are two of you who what we would call rappers in the field of music. Now, is there any truth to the rumor that you don't talk to each other?" Sagot naman ni Andrew E., "Can I set the record straight? Remember the date, alright? I'm gonna say this. Francis M. Magalona is a friend of mine way back since 85. Franz and I have been friends for about 5 years? But it so happened that few people, or probably seldom do they see me and Francis go in a show, right? Cause he's like a star already. He's up there. I'm like way back. I mean, like up there and I'm nothing. So really, that's it. That's the truth. Me and Francis are like buddies. Buddies to the word friends. And that's it. No buts, no its." Sa rap collaboration naman ni Andrew E. at Francis M. na Saranggola ni Pepe, ang linya ni Andrew E. ay Francis M. Andrew E. mula pa noong 1983 sa buong Pilipinas were the best at para walang arguments, Francis M. hit them, ilaglag mo huling statement. Ang kay Francis M. naman ay sapagkat ako'y uhaw sa pula sa puti sa bughaw. Sa sinag na dilaw na hatid ng bawat araw, bawat bigkas umiigkas. Francis M. and Andrew E. were best friends. You know what I'm saying? Kung mapapansin nyo ay iba't ibang taon ang kwento ng simula ng kanilang pagkakaibigan. 1983 sa song collaboration nilang Saranggola ni Pepe. 1985 sa kanyang kauna-unahang interview. At 1986 naman sa ABS-CBN News interview. Sa maikling salita ay masasabing 1980s, magkakilala na at nagsimula na ang pagkakaibigan ng dalawa. Hinggil naman sa King of Philippine Rap na paulit-ulit itinatanong kay Andrew E. sa iba't ibang interview. Ayon sa nakaraang interview niya noong January 2021, sinabi niyang magkaibigan sila ni Francis M. Umattend ito ng kasal niya, ninong ng panganay niyang si 40 at present sila kapag may project ang isa't isa. Ayon pa sa kanya, habang ginagawa nila ang Saranggola ni Pepe, ay sinabi niya kay Francis M. na ikaw ang hari ng rap sa Pilipinas. Sinagot naman siya ni Francis M. na hindi, no not me, it's us. Ngunit, binalik pa rin ni Andrew ito kay Francis M. at sinabing, no, it's you. It's you kasi unang-una ikaw ang nagsimula. Nauna ka at sinundan ko lang yung maybe yung yapak mo. At nung nagkaroon ka ng album, ikaw ang unang tinangkilik ng Pilipinas. So I give my hat to you. Sabi ko na that's my respect to you. Pagpasok sa showbiz.
Nang tinangkilik ng sabay ng Pilipino ang kanyang rap song na Humanap Ka ng Pangit ay sumunod naman ang debut niya sa pag-aartista sa pelikulang Hango sa kanyang kanta, ang Humanap Ka ng Pangit na ipinalabas noong 1991. Kasama niya dito ang kilalang komedyante na sina Jimmy Santos at Dennis Padilla, pati na rin sina Eddie Gutierrez, Carmi Martin, Jelly de Belen at marami pang iba. Habang nagtatap ang kanyang mga kanta sa song charts ay patuloy naman ang pagkakaroon niya ng mga pelikula na hinahango mula sa kanyang mga kanta gaya ng Pitong Gamol noong 1991, hango sa kanyang kantang Huwag Kang Gamol, Andrew Ford Medina, Huwag Kang Gamol noong 1991, Manchichirichit noong 1993, Ang Boyfriend Kong Gamol noong 1993, Pre Hanggang sa Huli noong 1995, si Mokong, si Alstig at si Gamol noong 1997, Banyo Queen noong 2001 at marami pang iba. Ilan sa mga nakatambalan niyang sikat na mga aktor ay sina Chiquito, Robin Padilla, Joey De Leon at marami pang iba. Hindi naman papahuli ang mga leading ladies na kanyang nakatambalan. Ilan dito ay sina Maricel Soriano, Alice Dixon, Sharon Cuneta, Charlene Gonzalez, Rica Peralejo at marami pang iba. Ang gamol ay isang term na kanyang pinasikat na ayon sa kanya ay ibig sabihin ay lahat ng kabaligtaran ng mga positibo ay gamol o ipinagbabawal o mali. Kapag ikaw ay sinabihan ng huwag kang gamol, ibig sabihin ay pinipigilan kang gumawa ng mali o kapalpakan. Taon-taon mula 1991 hanggang 1997 ay palaging may hit song at mga pelikulang pinagbibidahan si Andrew. Pero tila natigil ito pagdating ng 1998. At bakit kaya? Ayon kay Andrew E., nauso sa Pilipinas ang piracy na siyang naging dahilan ng paghina ng musika at pelikula. At dahil sakop siya ng dalawang ito ay naisip niyang kailangan na niyang maghanap ng ikabubuhay sa ibang lugar. Nag-audition siya sa Japan. Ayon sa kanya, uhaw na uhaw sa live entertainment ang mga Hapon sa panahong ito at dahil dun siya magaling, sa ilang taong minaster niya ang pagdi-DJ sa malalaking crowd, ay sisiw sa kanya ang 80 to 100 na katao sa mga club ng Japan. Ang trabaho ni Andrew dito ay 6 na araw sa isang linggo at kada araw ay may 4 siyang show. Siya din ang highest rating sa tip. Pinakamalaking tip niya sa isang gabi ay 38 lapat. Sabi nga niya, konting kiliti lang ng Hapon, palakpakan na. So napakadali and it was easy money for me. Bukod sa club ay nagpe-perform din siya sa mga hotel kung saan eventually ay nag-co-produce at release siya. Kasama ang Tobita Music Worldwide ng kantang pinamagatang Bakajanay na tungkol sa mga kasawiang palad na isang turista sa Tokyo. Gumawa si Andrew E. ng sarili niyang rap record label at alter ego na nagngangalang Putsch. Taong 1995 ay itinatag ni Andrew E. ang kanyang record label na Donggalo Records. Ito ang kauna-unahang rap record label sa Pilipinas na naglalayong dumiskubre, tumuklas at gumawa ng mga bago at hindi pa kilalang rap act upang maihiwalay ang kanyang malinis at komedyanteng mainstream persona ay gumawa si Andrew E. ng isang alter ego, si Putsch Maniwata, para sa underground rap scene. Mas hardcore at puno ng angas ang paraan ng pagrarap niya. Hindi naman bago sa rap scene ang magkaroon ng alter ego gaya ni Eminem na ang alter ego ay si Slim Shady. 1996 nabuo ang Ghetto Dogs na pinangungunahan ni Putsch bilang lead rapper at Andrew E. bilang manager. Sa parehong taon ay inilabas din nila ang kanilang unang album na Born to Kill the Devil. Ang album nito ay ang nag-impluwensya ng hardcore rap sa Pilipinas. Tinalakay nila ang mga bagay kaya ng karahasan, droga, isyong panlipunan at maging korupsyon sa politika. Matapos na kanilang debut album, ay nakapaglabas pa sila ng 3 album kung saan bagamat bihirang lumabas sa telebisyon, dahil sa pagiging underground at hardcore ng kanilang rap music, ay nag-platinum pa rin ang unang 2 albums nila. At ang iconic 3rd album nila na Dear Critics, ito ang pinakasikat at most explicit sa lahat ng albums nila at base sa hiphop.ph. Ito ang the most explicit album ever in Pinoy rap or even Pinoy music. But despite of that, the tracks are all alive. The group and its guest rappers are strong, especially on its lyrics and flow. Dear Critics is the finest album the group has ever created. Sa huling bahagi ng kasikatan ng Ghetto Dogs ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Andrew E. at Syke, isa sa dating pioneer member ng Ghetto Dogs, dahil umano sa pera at mismanagement issue.
Inilabas ni Syke ang Dear Kuya, isang kritisismo kay Andrew E. At bilang sagot naman ay inilabas ni Andrew E. ang Babala Part 2. Taong 2002 nabuo naman ang Salbakuta. Dating mga personal assistant ni Andrew E. ang mga miyembro nito. Nakuha nila ang pangalang Salbakuta mula sa miyembrong si Charlie Mac na isang Bicolano. Ang ibig sabihin ng Salbakuta ay makulit o pilyo. Nakilala ang grupo nang lumabas ang katang Stupid Love na isinulat ni Andrew E. Habang naghahanap sila ng radio-friendly single para sa debut album nilang Ayoko ng Ganitong Life, dahil sa kantang ito ay sumikat at nakilala ang grupo at nagkaroon pa ng pelikula ito sa parehong taon kung saan kasama sina Andrew E. at ang rap group na Salbakuta. Agosto 2013, ayon sa isang article mula sa pep.ph, ay pinanindigan ni Andrew E. na siya ay ang kauna-unahang Pilipino shareholder ng Facebook at inilaban pa niya ito sa pustahan. Sinabi umano ni Andrew E. na, "Itong claim ko, humbly speaking, ilalagay ko sa pustahan. Pag may nag-claim na siya was na una sa March 10, bow ako, iririkant ko sinabi ko. And publicly, maybe, I will apologize." Itinago niya ito dati kasi ayaw niyang magyabang at hindi niya ito sinabi para lang magyabang. Kung hindi ay ma-upgrade ang tingin ng tao sa kanyang ability na hindi lamang siya isang rapper, actor, producer at kung ano pa. At para na din ma-educate ang mga tao kung paano ito gawin. Taong 2000, ikinasal si Andrew E. kay Maylene Espiritu at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 3 anak, sina Fordy, Jasly at Ichiro. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Andrew E.? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.